Good morning, good morning, good morning, good morning. Pastor James Yama on board na makakasama po ninyo sa loob ng kalahating oras at March 20, 2021 sa ating mga kalendaryo. Welcome sa programa ng Time of Transformation. Kumusta yung mga transformation po na nasa atin, mga kababayan, mga kaibigan, dito sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao. Walang iba ang 1062 DXKI. At syempre, live broadcast po tayo. At syempre, live broadcast po tayo sa aking Facebook account. Yan, GC James Jaludi Yama. Pwede niyo po makikita roon. Yung unang mga kapanahunan, no, yung mga nagbo-broadcast sa radio ay hindi talaga makikita, kundi mapapakinggan lamang sa radio. At ngayon ay talagang napaka-high-tech na ng ating panahon. High-tech na masyado. Yan, makikita mo na kung sino yung nagsasalita dyan sa radio. At syempre, welcome sa programa. At nako, ang unang nanonood po sa ating live ay ang aking may bahay with Cyrus Crisostomo Yama. Salamat sa suporta at sa pagmamahal. At syempre sa aking mga kiddos ngayon dyan na kumakain, si Jack at si JD. Good morning! At sa lahat po ng mga friends natin out there na nakikinig at ginawa po tayong background sa kanilang tawag nito, breakfast. Yun. Good morning po sa inyo pong lahat at sa mga tatay dyan na nangangapit, mga lulu at lula na nangangapi po ngayon. Magandang morning sa inyo pong lahat, guys. At syempre, binabati po natin ng magandang morning si Daniel Jesus, Miko Carino, yan, si Ate Florence dyan, no? Carino family dyan sa Tacurong City. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Isa po ito silang ginamit ng ating Panginoon when I was sa Bible School. Nag-aaral po kami dyan sa Magong Tantangan sa Mount Carmel Bible College. Yan, isa itong mga pamilyang ito na ginamit po ng ating Panginoon to support even mga pangangailangan po ng mga estudyante. Yan, thank you so much, Carino family, sabi ng kanyang anak. Good morning, Pastor Yama. Keep safe and healthy. God bless. Yan, Takurong. Good morning and thank you so much, Daniel. I pray that the Lord will bless you and your family as well. And may the Lord God continue to give the desires of your heart. At syempre sa ating mga friends out there na talagang busy po ngayon na nakikinig sa ating programang Word, no? Itong A Time of Transformation. Napakatandaan po natin mga friends, very important thing na magpasalamat po tayo sa ating puong may kapal. At syempre, hindi po magtatagal, darako po tayo sa pagbabati ng ating mga nag-celebrate ng kanilang mga kaarawan today. Happy birthday sa inyo pong lahat, March 20, 2021 na nagsi-celebrate po ngayong araw. We pray that the Lord will bless you so much and will give you a more happiest birthday. And the Lord will grant the desires of your heart. Stay healthy and stay safe. At saka talagang stay faithful sa Panginoon at even sa mga mahal mo sa buhay. And another year na binigay ng Lord sa iyo, isang rason na magpasalamat tayo sa Panginoon. There are 10,000 reasons. Siling pa sa isa kaalambahanon nga magpasalamat kita sa Ginoo. Kag sa mga friends nako nga naga-celebrate sa ilahang adlaw nga tawhan kagahapon or this week, no, from 15 to 20, mayad-ayad nga aga kag happy birthday sa inyong nga tanan. Hindi ko man ma-broadcast ang inyong pangalan kay daw hindi ko man maisa-isagid. Maayo-ayad gid nga aga kag happy birthday belated and advance, no, at happy birthday sa nag-celebrate subo nga aga. Nagpasalamat ta sa Ginoo. Sa mga friends natin out there sa New Iloilo Baptist Church, maayad-ayad nga morning sa inyong tanandra. Kag sa mga nag-celebrate sang ilang nga adlaw nga natawhan, good morning sa inyong tanan. Yan, sabi po ni Joylyn Tabano, yan, nanunood po siya sa atin po ngayon. Tabano family dyan sa New Iloilo, maraming salamat sa inyong support at pakikinig sa ating program mga Time of Transformation. At syempre sa pamunuan ng DXKI, sa pamumuno ni Pastor Alex Gunay and crew and staff, yun, maayad-ayad nga morning sa inyong tanan. Yan, naka-DXKI t-shirt tayo ngayon, ha. Salamat masyado sa pagbigay sa atin nitong shirt, no, t-shirt na ito, itong DXKI. Ito yung mga remembers ba? Itong mga binigay sa atin. Maraming salamat po. At syempre sa lahat po ng mga friends natin na nagtra-travel at nagmamaniho ngayon na araw mo at birthday mo, ha? Ingat po mga kabayan, mga kaibigan. At syempre sa mga nag-celebrate din ng kanilang mga wedding anniversary,
Happy wedding anniversary po sa inyo. Dalangin po natin na kayo po ay pagpalay ng ating Panginoon with so much strength and blessing na galing po sa ating pong may kapal. At syempre, understanding, pagmamahalan, pagpapatawad, ay yun po'y dalangin natin sa mga mag-asawa. At syempre sa mga sumusuporta sa programang A Time of Transformation, si Cristomo G. Lamson, si Brother Jobert dyan sa Australia, maraming salamat. At syempre sa mga na nananalangin sa ating programa, itong mga prayer partners po natin. Good morning guys sa inyo pong lahat. Stay safe and healthy. Patuloy po tayong manalangin. Sabi po ni Joylene Tabano, good morning Pastor. God bless you palagi. God bless po palagi. Thank you so much. Yun. Wow daw, nice search. Thank you so much for that. DXKI po yan. At sa mga friends natin out there na talagang busy, yan, have a time na talagang magpasalamat tayo sa ating Panginoon. In this point of time, tayo darako sa pagpapasalamat sa ating Panginoon because He is good and His love endureth forever. Tayo po ay manalangin sa Kanya. Mapagmahal na Diyos na may-ari po ng aming buhay, maraming salamat Panginoon sa pagkakataon na iyong ibinigay at ipinagkaloob po sa amin. Pagkakataon na kung saan kami po, Panginoon, ay makikinig po sa inyo pong mga salita. At mai-broadcast, Panginoon, ang iyong kabutihan sa aming buhay. At sa lahat po ng mga nakaantabit, nakikinig sa kanilang mga radio at even nakatuon, Panginoon, sa kanilang mga cellphone, nanonood online, I pray that you will bless them in Jesus' name. At syempre sa mga nakikinig, Panginoon, via live stream, Lord God, dito sa DXKI, continue to bless them all. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon, sapagkat Ikaw ang Diyos na may-ari po sa aming buhay. Aming ipinagkatiwala at isinasangguni po ito sa inyo lahat. At salamat po, Panginoon, sa iyong pagpapala at pagmamahal. Ito pong aming samot hiling sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat kaibigan sa pagsama at pagantabay sa ating panalangin. Salamat sa iyong buhay na patuloy na ginagamit at pinagpapala po ng ating Panginoon. Hi and hello sa ating kaibigan dyan na police. Yan, si police woman. Yan, ang ating si ma'am dyan, Glenn Galsuti Lee. Yan, good morning Pastor James. Good morning Ma'am Lee, at sa lahat po ng mga kasamaan sa MPS Tantangan, na mga MAC members na kasama ko po, magandang umaga po sa inyong lahat na nakikinig at nakaantabay po ngayon. Siyempre mga kababan, mga kaibigan, sa ating pagpapatuloy, isang mensahe ng awitin na magre-remind po sa atin. Ito yung parati kong binabanggit every day, every now and then, that God is good all the time, and all the time, God is good, especially to you, to me, to us, ang Ginoo maayo gid kaayo sa aton nga mga kinabuhi. From Don Moen, God is good all the time. Hi, hello. Thank you sa prayers, Pastor. Good morning and thank you so much, man. Welcome. Kay Teresa Tubias, good morning po ma'am. God bless po sa iyo. Good morning Pastor. Good morning to. Thank you for tuning in here in DXKI. Thank you sa mga likes at sa hearts, Sister Joylene. Do not fear. Amen. Praise the Lord. You safe and sound. He has promised to never leave you nor forsake you. And His word is true. God is good all the time. He put us
of praise in this heart of mine. God is good all the time. His light will shine. God is good. God is good all the time. And so unworthy, still for us, with Holy Spirit, and we can stand and testify that His love is everlasting and His mercies will never end. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine all the time. You may not understand all the plans You have for me. My life is in Your hand, and to the eyes of faith I can clearly see God is good. In this heart of mine, God is good all the time. Song of praise in this heart of mine. God is good all the time. His light will shine. God is good. He's so good. Yes, God is good. He's so good all the time. Hindi po nagbabago ang ating Panginoon, mga kababayan, mga kaibigan. Ang kanyang kabutihan ay hindi po nagbabago at hindi po nagmamaliw. Yan po ang ating Panginoon. Kaya sa buhay po natin, hindi dapat tayo magbagong magpasalamat sa Kanya. Hindi lang sa panahon na meron tayong mga tinatawag na mga pagpapala, hindi lang sa panahon na meron tayong mga blessings, kundi sa panahon na mga sakit karamdaman, discouragement sa buhay, ay marunong tayong magpasalamat sa Panginoon. Magpasalamat sapagkat ang Panginoon ang siyang tutulong, magbigay po ng kalakasan at katatagan po sa ating buhay. Hindi lang in good things tayo mapagpasalamat, kundi even in the bad things that will happen sa ating buhay, marunong tayong magpasalamat sa ating Panginoon. Sapagkat yun ang sinabi ni Apostol Pablo, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Even sa positibong bagay at negatibong bagay, marunong po tayong magpasalamat sa Panginoon. Yan, kagaya po ng tatlong kitungin ay na talagang nag-desire sila na talagang pagalingin sila po ng ating puong may kapal ng ating Panginoon. Pero ang nakita po natin na nung gumaling po sila, isa lamang po ang bumalik at nagpasalamat sa Diyos sa kanyang natanggap na biyaya at kagalingan. Kompletong kagalingan pong natanggap po nila. Isa lamang pong bumalik at nagpasalamat. Kaya isa dapat tayo doon sa bumalik at nagpasalamat sa kalahat ng kabutihan ng Panginoon na ginawa at binigay at pinagkaloob sa buhay ng bawat isa po sa atin. Hindi po natin mabilang. Kaya nga merong kantang nagsasabi, hymno, one of the message of the hymn song, itong tinatawag na count your blessing, not your problem. Count your blessing, name them one by one. Count your blessing, see what God has done. Count your blessing, name them one by one. Hindi po sinabi sa kanta nga, count your problems, name them one by one. Kundi mas marami ang pagpapala kaysa problema.
Bakit? Sa panahon na dumarating yung mga problema, sa panahon na dumarating yung mga discouragement sa ating buhay, nakakahinga po tayo. Meron pong pamamaraan na ibinigay ng Diyos sa bawat po sa atin, sa ating puso't kaisipan, na makapag-iisip po tayo kung ano pong mga dapat gagawin. Blessing po yun ng ating Panginoon. Kaya sa panahon ng problema, kapigatian, trial sa buhay po natin, meron pong pagpapala ang Panginoon diyan. Kaya patuloy lamang po tayong maging positibo sa buhay po natin. Kaya nga, mga kababayan, mga kaibigan, after this, no, magkaroon po tayo ng prayer for the nation. Pray po natin itong mga nagpositibo sa COVID-19, mga under quarantine. Meron po ito, hindi po tayo hindi po tayo magkakumpiyansa. Being alert po tayo at stay safe. Yun po yung prayer po natin na maging safety po tayo at pagalingin nawa tayo ng Panginoon sa lahat po ng mga nararanasan po natin. Yun po yung pangnalangin natin mamaya-maya konti. At syempre, we will pray for our government officials, from the President hanggang sa barangay level. We pray that the Lord will bless them. At syempre sa ating sa ekonomiya ng ating bansang Pilipinas, yung ating mga businessmen o the business sector, yan. Even sa ating mga kapulisan, yun, pray natin mga men and women in uniform, at syempre sa ating mga guro, yan, sa larangan ng edukasyon, pray that the Lord will bless them, mga estudyante, mga parents, ipanalangin natin sa Panginoon. At syempre sa lahat po ng ating mga listeners, mga prayer partners, yan, dalangin natin sila sa Panginoon that the Lord will bless them as well. Yan po yung mga concern po natin. At syempre sa lahat po ng mga nag-celebrate ng mga birthday, we will pray for you, at sa lahat po ng mga nag-celebrate po ng mga wedding anniversary. Syempre sa ating mga friends na nandyan sa ibang bansa, no? We pray that the Lord will bless them, at panalangin natin na ang Panginoon naway patuloy na magpala po sa ating mga kababayan, mga kaibigan ng mga OFW dyan sa iba't ibang bansa. Hindi lalim kung sa Cebu dili lalim ang magtrabaho nga layo sa imong pamilya, sa imong ginikanan o sa imong palangga sa kinabuhi. Kaya we will pray for them that the Lord will guide and protect them as well. Ayon po yung ating mga laman ng ating panalangin maya-maya konti. At this point of time, i-remind po tayo sa salita ng Panginoon na magbibigay po sa atin ng reminders patungkol po sa salita ng Panginoon, na magbibigay po sa iyo at sa akin, kaibigan, ng pagpapaalala na ang Diyos po natin ay meron pong tinatawag na mga pamamaraan na dapat po nating ingatan at gagawin sa atin pong mga buhay. First thing first, yun po yung mga gagawin po natin. Ano po yung tinatawag na first thing first? When we are discouraged, put your eyes on Jesus. And put your eyes on Jesus. Sabi po sa Hebrews chapter 12 verse 2, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. May the Lord God bless His word for this very hour, this very day. Yun po. When we are discouraged, when you are discouraged, fix your eyes on Jesus. Hindi po i-fix natin ang ating mga mata sa problema. Kaya kung mapifix yung mata natin sa problema, ay lahat po ng ating makikita negatibo. Hindi po natin makita yung positibong maaaring ating gawin. Kaya nga, sinabi po ni Apostol Pablo sa verse 1, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders. Yan, iaalis po natin, itatapon po natin, ililibing po natin yung mga bagay na makahihinder at the sin that is easily entangles. And let us run with perseverance the race marked out for us. Yan, makakaran po tayo the race with perseverance when we fix our eyes on Jesus. Not on your problem, not on your adversary, not on your emotional aspect sa buhay po natin. Kung madidisturb po yung emotion natin, we cannot think kung madidisturb po yung emotion na aspect po natin, sometimes positibo or negatibong bagay yan. Kung galit po tayo, syempre hindi po tayo masaya. At kung hindi tayo masaya, syempre meron tayong tinatawag na kinikimkim sa ating mga puso.
Sa panahon na darating itong discouragement sa buhay po natin, it is one thing, it is another thing na ating gagawin, run with perseverance. Sabi po ni Apostol Pablo, the race marked out for us, and we will fix our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of your faith, of our faith. Yun po ang ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya nga mga kaibigan, when sickness come, when pandemic come, when situation that is not good, a bad situation will come, discouragement come, whatever na mga bagay na hindi maganda na darating sa ating buhay, fix your eyes on Jesus. When we fix our eyes on Jesus, the Lord is helping you, is helping us. Bakit? Yun, nakatuon tayo sa Panginoon. Hindi tayo saan-saan nakatuon sa ating mga mata, kundi sa Panginoon. Kaya nga sa mga negatibong bagay na nangyayari sa ating buhay, kunin po natin yung positibong bagay na maka-enhance, makatulong po sa atin na magpasalamat sa Diyos. Bakit kung tutuon po natin ang ating mga mata sa mga problema, sa mga bagay-bagay na nangyayari sa ating kapaligiran, madidisturb po tayo. Yung ating emotion ay talagang maaapektuhan at hindi tayo makapag-pray, hindi tayo makaisip ng maganda. Bakit? Nasa kaisipan po natin, nasa puso po natin, negatibo eh. Kaya nga, panahon na talagang nananalangin at mananalangin tayo sa ating Panginoon, in the back of our mind, makasabi tayo na parang hindi ito mangyari. Bakit? Hindi na maganda yung emotion po natin. We can't control that by the help of the Holy Spirit because God gave us the fruit of the Holy Spirit that is self-control. I-control po natin, nakasama po ang ating Panginoon. We will ask God, Lord, help me to control everything, every emotion that is not good. Bakit kung kapoy kita, at kung anong ginatawag sila, kung kapoy gid kang ginatawag nga na discourage kita, kadali lang ang mga kig sa aton. Labi na kung samok-samokon gid ay abaw mga kid gid. Pero sabi sa Biblia, in the biblical principle, pwedeng mangakig pero dapat dili makasala. Dabudlay no. Pero ang Ginoo magabuli gid sa aton mga kababait, mga kaibigan, mga masugid na sumusubaybay dito sa 1060 DXKI. Kaya anumang mga pangyayaring magaganap at nagaganap sa ating buhay, fixing our eyes on Jesus because He is the pioneer and perfecter of our faith. For the joy set before Him, He endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Yun po ang ating Panginoon, mga kababayan, mga kaibigan. Hindi po siya nagpapabaya at hindi po niya kayang pabayaan po ang kanyang mga minamahal. Ikaw at ako'y mahal po ng ating Panginoon. Kung gusto niyo pong tanggapin ang biyaya ng Panginoon, tanggapin natin ang Diyos as our personal Savior and Lord. Check na siya po ay available, no? Always na available ang Diyos sa iyo, kaibigan. Kaya patuloy po natin siyang purihin, sambahin sa espiritu at katotohanan sa lahat po ng aspeto ng ating mga buhay. Yan. Kaya nga, nire-remind tayo ni Apostol Pablo na fixing our eyes on Jesus. Hindi po sa mga bagay-bagay dito sa mundong ibabaw sapagkat mawawala po yan. Hindi po yan permanent. If-fix po natin yung eyes doon po sa permanent na talagang makikita natin hindi nawawala itong kingdom ng Lord. Itong buhay na walang hanggan na binigay ng Lord sa lahat po ng sumasampalataya at tumanggap sa Kanya as their personal Savior and Lord sa kanilang mga buhay. Kaya yun po ang reminders natin patungkol po sa fixing our eyes on Jesus. First thing first, our eyes on Jesus. When we are discouraged, when you are discouraged, fix your eyes on Jesus. I know and I believe that God is very available to help you and to help me, to help everything na nag-a-acknowledge po sa Kanya pong pangalan. May the Lord God bless His word for today, fixing our eyes on Jesus, not on the thing here on earth, because sabi po sa salita ng Panginoon, heaven and earth shall pass away, but His word will stand and will remain forever. May the Lord God bless His word for today. At syempre, darako tayo sa ating panalangin, prayer for the nation, that the Lord will bless the nation and its leaders po natin. Ipanalangin natin sa Diyos.
Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na iyong binigay sa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya at habag na binigay mo at pinagkaloob sa bawat isa. Sa mga reminders according to Apostle Paul in Hebrews chapter 12 verse 1 and verse 2 that we will fix our eyes on Jesus when discouragement come, when troubles come, when negative things come. We will fix our eyes on you, Jesus, the author and perfecter of our faith. Thank you so much, Lord, sa kalakasan po yan at sa pagkakataon na kami po, Panginoon, ay makalalapit po sa inyo sa pamamagitan po ni Jesus Christ. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas. Pagpalain niyo po ang aming mga leaders from the national leaders. Pangunguna po ng aming butihing presidente, President Rodrigo Roa Duterte, ang aming vice presidente, lahat po ng mga senador. Lord, patuloy mong pagpalain ang aming mga congressmen, mga representative in each district. At sa lahat po ng mga gobernador, vice gobernador, sa lahat po ng mga empleyadong pang-provincial, continue to bless them. Cities and municipalities, mayor, vice mayor, mga councilor, continue to bless them. At gayon din, Panginoon, sa mga empleyado. We pray even sa mga kapitanes, mga barangay kagawad, at sa lahat po, Panginoon, na nasa barangay level, we pray for your blessing. Sa lahat po, Panginoon, ng institution, lahat, Lord God, ng mga pillars of our society, we pray for your blessings as well. Pagpalain niyo po ang ekonomiya sa bansang Pilipinas. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang business sector. And even, Lord God, sa DepEd, Panginoon, patuloy mong pagpalain namin mga guro, lahat po ng mga leaders, Panginoon, mga estudyante, mga parents as well. Patuloy mong pagpalain din ang aming mga senior citizen. Continue to bless them with strength, Lord God. And Lord, right now, I pray na i-decree healing sa lahat po, Panginoon, na may mga sakit karamdaman sa pangalan ni Jesus. Ako ay nananalangin bilang yung lingkod, Panginoon, na pagalingin nyo nawa sila sa pangalan ni Hesus Kristo. Salamat po, Panginoon, sa mga andyan po ngayon sa mga health facilities na nakwa-quarantine. Lord God, we pray for your blessings to be with them. Good health, Lord God. Kalakasan sa physical na pangangatawan po nila, Panginoon, ipagkaloob at igawad niyo po in the name of Jesus Christ. At sa lahat po ng mga nagtra-travel po ngayon, I pray na i-bless, Lord God, na makarating po sila sa kanilang parurungunan at makabalik po, Panginoon, safe and secure kasama po ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa aming mga UB Express, we pray for protection, Panginoon, in the name of Jesus Christ. Heal Philippines, Lord God, for this COVID-19 at sa lahat po, Panginoon, ng mga hindi magandang bagay na nangyayari po sa bansang Pilipinas. Salamat po sa protection mo. Bless the station of DXKI, sa lahat po ng mga supporters, lahat po ng mga prayer partners, lahat po, Panginoon, na nakikinig at nakantaway po rito via radio and via online. Continue to bless them all. Thank you so much for this wonderful morning. We pray in the name of Jesus Christ. Amen and amen. Salamat, kaibigan, kababayan, sa iyong pagsama at pag-antabay sa ating programa. Welcome lang po natin ang ating mga viewers for today. Ay Ma'am Teresa Tobias, good morning, Pastor. Sabi ni Mijin Idian Malet, magandang morning. And she's watching. At saka sa aking kaibigan dyan sa Banga, si Pastor Richard Durero. Meg, maayod-ayad nga morning. At sa imuha nga mahal sa kinabuhi. Dara. Kay Ma'am Milba Apalia Galvan, magandang morning, Ma'am. God bless po. At kay Pastor Galvan dyan sa kanilang pamamahay po ngayon. Sa mga friends natin na nakikinig dyan sa MPS Tantangan, magandang morning. Sa ating mga pastors sa Upper Lower Valley Association of Southern Baptist Churches Incorporated, maayad-ayad nga morning sa inyong atanan dyan. At syempre sa akong partner subong nga adres sa sulod sa estasyon, si Sir Jim Will Valdez and Valdez family, maayad-ayad nga morning. Good. Smile mo na, sir. At sa tanan nga magataga-palamati sa DXKI, mga supporters at sa mga prayer partners, even sa pamunan ng DXKI, God bless sa aton nga tanan. Salamat na masyado. And Pastor James Yama, pansamantala magpapaalam hanggang sa susunod na Sabado. Shalom. Break. For Pastor James Yama in this program. A time of thank you guys. God bless. Should you want to reach him, you may write him using DXKI. Ipopost ko po ito sa Facebook. Like and share po at paki-like lang po. CB Jamay TV. God bless. South